Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Julie Osorio at ngayon ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa Zarzuela o Zarzuela. Ang Zarzuela ay komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog, may tatlong yugto at naghihingil sa mga punong damdamin ng tao, pag-ibig, kapupuutan, paghihigante, kasakiman, kalupitan, suliraning kalipunan o pampolitika. So, ang Zarzuela ay isang dulang may kantahan, sayawan na may 1 hanggang 5 kabanata na nagpapakita ng sitwasyon ng mga Pilipino na may kinalaman sa pag-ibig at contemporary issue. At ang Zarzuela naman ay impluwensya ng mga Kastila at ang natin ang Zarzuela sa realistikong tula ay walang gaanong kaibahan. Kaya lamang ang Zarzuela ay patula at pakanta ang dialogo nito. At kadalasan ang Zarzuela ay nagtatapos sa masayang pagwawakas o nakakaaliw na tagpo. At para malaman nyo kung ano ang Zarzuela, magbibigay ako ng halimbawa. At ngayon naman, kilalanin natin kung sino ang ama ng Zarzuela. Ang ama ng Zarzuela ay si Severino Reyes, o mas kilala bilang Lola Basha, at itinuring na ama ng Zarzuela. Siya ay mahusay na direktor at manunulat ng tula, nang tinatag ang liwayway noong 1923 at si Reyes ay ang naging unang panugot nito. So, si Severino Reyes ay kilala sa dulang Walang Sugat o kagaya sa napanood ninyo. Siya ang nagsulat noon at inalay niya yun sa katapunerong sa panahon noong pananahon ng mga Kastila. At si Severino Reyes din ang isa sa nagtatag ng Liwayway magazine na inilimbag niya ang kanyang akta noong ng mga kwento ni Lola Basha. At isa rin siya sa may malaking contribution noon sa panahon ng mga Kastila dahil sa kanyang contribution sa sining at literatura ay si Severino Reyes ay binansagan na ama ng dulang Tagalog o ama ng Zarzuela. At bakit siya tinawag na Lola Basha is nakuha niya ito noong panahon na may kakilala siya na kaibigan, kasamahay ng kaibigan niya sa Quiapo, Maynila na ang pangalan ay Herbasha Guzman de Zamora o mas kilala sa Tandang Basha. Kaya nakuha niya ang pangalan na Lola Basha. At ngayon ay tatalakayin naman natin ang mga elemento ng Zarzuela. Una ay script, pakibasa, at binibining natin. Ito ang pinakakaluluwa ng siyang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naaayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. So, dito sa script ay hindi sila pinahihuntulutan na gumawa ng tula kapag walang script. O kahit naman sa atin ngayon, hindi tayo pinapayagan na magpresenta sa stage kung wala tayong script kapag tula ang ipapagawa sa atin. At sa pangalawa naman, gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ang
ang nagbibigay buhay sa script. Sila ang bumibigkas ng dialogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. So, alam naman natin na ang gumagawa o ang gumaganap o aktor ang magbibigay buhay sa script. Kasi kung wala ang mga aktor, syempre walang buhay ang script na o ang dula. At ang pangatlo naman ay ang tanggalan. Pakita sa pinipili voting. Tanggalan. Ano bang po ang pinagpasya ang tanghalan ng isang dula ay tinawag na tanghalan. Maaaring hindi lamang itanggato ang tanghalan. Ang daan sa loob ng sulit at daan at iba pa ay laging tanghalan. So, ang tanghalan is kung saan sila gumanap sa dula o saan sila, kagaya ng mga sa paaralan, sa stage, or sa gamba, depende sa kung anong itatanghal nila. At ang ikaapat ay taga-dirige o director. Ang taga-dirige o director ang nagpapahulugan sa isang script. Siya ang nagpapasya sa itsura ng katuan ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumidepende sa interpretasyon ng director sa script. So, alam naman natin na ang director ay siya ang nagdidikta ng kung ano ang suotin, kung ano magaganap dyan sa tanghalan na iyan. At susunod naman ay manunood. Manunood ang nagpapahalaga sa dula. Sila pumapalakpak sa galing at husay ng nagtatanghal. Pinapanood nila ng may pagpapahalaga ang bawat tagpo, yugto at bahagi ng dula. So, ang manonood ay kagaya nyo, nanonood kayo sa akin na nag-uulan. At ang kaanim ay eksena at tagpo. Ang eksena ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tao, samantalang ang tagpo naman ay pagpapalit ng tagpuan. So, ang eksena ay kung paglalabas-masok ng mga tauhan, while ang tagpo ay pagpapalit ng kung ano naman ang susunod na yan ang sarsuela at mga uri ng dula ay isang sining sapagkat pinakikita dito ang galing sa pag-awit at pag-arte ng mga gumaganap. Pinasisigla ng sarsuela at mga dulang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagganap na may damdamin at pagsasabuhay ng buong mundo. Sa sarsuela at mga dula, pinahahayag ng mga akda ang tradisyon at kultura ng mga Pilipino upang mapanatili at mapahalagahan ang ating kultura at ginagandahan naman ng buong